Paano ang isang dating secure, ngayon secured na ang kabuhayan ng kanyang pamilya? Dahil sa simpleng pagtitinda ng banana Q at kamote fries. Noong 2017, sinubukan ng mag-asawa ang pagtitinda dahil hindi na sumasapat ang kinikita ni Kuya Benji bilang gwardya. Nag-isip po si Mrs. ng karagdagang pagkakakitaan. Yun nga po, sa tapat lang ng bahay namin. Naglatag siya ng lamesa doon, nagluto. Fishball. Quick, ganon. Kumita siya ng 200 sa isang hapon lang, maghapon lang. Masaya siya. Kaya doon nagsimula. Mula sa mga tusok-tusok na street foods, nagdesisyon ang mag-asawa na magpagawa ng cart para mas mapalawak ang kanilang hanap buhay. Dito na nila sinubukan ang Banana Q. Nag-try ako sa labas. Nagtinda ako ng 200 pirasong saging. Sa una, siguro hindi naubos kasi marami, 200. Kasi bago pa lang ako. Unti-unti, dumadagdagan ng 200, naging 300, sunod 400. Nang makita nilang pumatok ito, dinagdagan pa nila ng kamote Q na ginawa nilang fries, isang bersyon na hindi karaniwang nakikita sa pamilihan. Gusto ko maiba naman. Kung may french fries, gusto ko rin gawin ng kamote fries, ganun po. Para mas maganda sa paningin ng tao, at mas crunchy, at masarap. Bago mag-alas 3 ng hapon, nakaantabay na si Kuya Benji sa kanyang pagtitinda, hindi alintana ang init ng araw. Sa gabi bumabiyahe si Kuya Benji patungong Divisoria para bumili ng supply ng saging at kamote na kanyang ibebenta. Pagdating namin doon ay maraming tao namimili din. Kasi doon na po lahat 200 kilos na kamote, ganun po. Tapos 300 kilos na saging. Yan ang aming binibili. Uuwi po kami ng mga alauna ng madaling araw na po. Sa paghahanda ng kanilang paninda, nagtutulungan ang buong pamilya at may kanya-kanya silang toka sa trabaho. Ang paghanap buhay namin, ito ay bonding moments nga namin, sabi niyo po. Nagsama-sama kami dito, may nagluluto, may nagbabalat, may naghihiwa, lahat na. May naghuhugas. Ngayon, bukod sa cart, nagkaroon na rin silang isa pang tindahan. Katunayang ang kanilang itinitinda ay talaga namang approved sa mga mamimili. Sobrang lakas po ngayon ng banana Q at saka kamote fries. Kaya sa akin kasi, mini-maintain ko lang yung quality. Tsaka yung freshness ng aking paninda. Malinis dapat. Pero pang masay pro yung presyo niya. Banana Q at kamote Q, ilan lamang sa mga paboritong street snacks ng mga Pilipino na patok sa murang halaga at tamis na swak sa panlasa. Handa na ba kayo sa mainit-init na banana Q at kamote fries? Step 1. Balatan ng kamote. Pwedeng kutsilyo ang gamitin, pero kung maramihan, mas mapapabilis ang trabaho gamit ang peeler. Siguraduhin lang na maingat sa pagbabalat. Pagkabalat niyo po ng kamote, lagay niyo po sa tubig para hindi mangitim. Kasi meron po siyang dagta. Lagay niyo po, babad niyo po sa tubig. Pag mayroong matigas, pag mayroong sira, tanggalin niyo po yon.
mas maganda sa mata, tsaka mas masarap to ang ganitong kamote para sa kamote fries. Sa isang araw po, sa hapon lamang po, nakakaubos po kami ng mga 30 kilos po na kamote. Usually po, nagtitinda po kami, 6 na araw sa isang linggo po. Step 2. Hiwain ang kamote ayon sa nais ninyong sukat. Para kay Kuya Benji, fries cut ang estilo niya para bite-size lang, madaling kainin. Step 3. Kapag handa na ang kawali, maglagay ng maraming mantika at painitin muna ito ng mabuti bago iprito ang kamote. Lutuin po siya ng half cook muna. Half cook lang. Lulutuin niyo po, depende sa dami ng ilalagay niyo pong kamote. Step 4. Pero may kakaibang diskarte si Kuya Benji. Pagkaraan ng 5 minuto, iniaahon muna niya ang kamote. Kapag mainit na uli ang mantika, saka niya inilalagay ang asukal. Tapos haluin niyo. Hanggang sa magkaramel na yung asukal. Pag kulang, pwede niyo pong dagdagan. Lulutang yung asukal. Ibig sabihin nun, mainit na siya. Handa na siyang kumapit sa kamote. Step 5. Ibalik sa kawali ang kamote para mahalo ito sa tinunaw na asukal. Kailangan haluin para even yung pagkapit ng asukal dun sa kamote. Yung palatandaan po rito na luto na siya, lumulutang na yung kamote. Pag naluto na, hinaan nyo yung apoy. Baka masunog yung kamote. Ito na ang pinagmamalaki ni Kuya Benji na kamote fries. Para naman sa banana cue, narito naman ang Step 1. Balatan muna ang saging na saba.
Kapag sapat na ang init ng mantika, maaari nang ihulog ang saging na saba sa kawali. Mayat-mayat, haluin nyo po para hindi masunog yung ilalim. Gamit kayo ng ganitong mahawakan, kahoy para hindi mainit po. Kasi pag puro bakal yan, mainit hawakan. Lagyan nyo po ng kahoy. Kayo naman maglagay, madali lang naman. Kahit dito, kahoy din. Yung napansin po ninyo, yung kamote, niloto, half cook, hinango, tapos pinainit yung mantika, nilagyan ng asukal, tinunaw, saka nilagay yung kamote. Saka hinalo ng hinalo para maging crispy. Yung saging naman po, lutuin nyo ng diretso. Lalagyan nyo po ng asukal kapag malapit ng maluto. Ayan po, up cook na. Lalagyan nyo na po ng asukal. Depende po sa dami ng inyong niluluto. Pagkatapos ng 15 to 20 seconds, saka palang haluin ang saging hanggang bumalot dito ang tunaw na asukal. And there you go! Now serving ang paborito ng marami na Banana Q! Para sa banana Q, yung saba na pipiliin nyo ay native. Native variety siya. Tapos yung kamote naman, pipiliin nyo yung Taiwan Sea na kulay dilaw. Yun ang masarap sa kamote fries. Kasi yung Taiwan Sea ay hindi siya masyado matubig pag niluto. Talagang crunchy siya pag naluto. Simple mang mga paninda sa kalsada pero kikita ka talaga. Sa po ng 1,600 pesos, pwede na po tayo makagawa ng 10 kilong banana Q, 10 kilong kamote fries, at pwede tayong kumita ng 2,600 pesos. Sa halos 9 na taon ng pagtitinda, lalo pang lumaki ang kanilang demand at hinahanap-hanap na sila ng mas marami nilang mga suki. Masarap po talaga ang kanilang paninda dito, lalo na po itong kamote fries at banana Q. Kaya binabalik-balikan ito dito ng mga tao. Hindi akalain ni Kuya Benji na mula sa pagiging security guard noon, ngayon ay isa na siyang vendor na natutustusan ang lahat ng pangailangan ng kanyang pamilya. Kung may kumpara ko dati at saka ngayon, mas maunlad ang buhay ko po ngayon isa noon. Mas pakinabang sa pamilya ko. Natutustusan ko na yung pangangailangan ng pamilya ko. Awa ng Diyos, na bigyan ko ng magandang kapalaran o kinabukasan ng aking mga anak. Yung pakiramdam ko bilang pangulo ng pamilya, masaya. Bakit? Nagsama-sama kami. Hindi na namin kailangan maghiwalay para kumita. Ito ay isang matatag na hanap buhay kung saan nagsama-sama pamilya, kumikita, tumutupad ng tungkulin. Ayon kay Kuya Benji at ng kanyang pamilya, ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng lahat ng ito sa kanila, kaya't araw-araw silang puno ng inspirasyon at pag-asa. Pangunahin ko talaga na layunin, kaya nagkaroon ako ng ganitong hanap buhay, makatupad ng aking tungkulin. Hawak ko po yung oras ko. Una ko yung ginagawa yung paglilingkod sa ating Panginoon.
Kaya para sa mga viewers natin, ito ang mensahe ni Kuya Benji. Bilang tao, kailangan mong i-condition yung isip mo, sarili mo. Na haharap ka sa mga pagsubok. Kasi maghahanap buhay ka. Dapat buo yung loob mo. Hindi pwedeng konting pagsubok lang, titigil ka na. Dapat maging matapang ka. Kasi darating yung mga suliranin, mga pagsubok, bagabag, hirap, puyat, sakit, lahat sa buhay mo. Minsan dumarating yung pagkakasakit. Ano gagawin mo? Tatagal mo loob mo. Ang unan ko talaga dyan, una talaga pagtsatsaga. Kailangan mo talaga ng malaking sakripisyo sa pagtsatsaga. Pero hindi ako nawala ng pag-asa kasi matibay yung aking pananampalataya na ang Diyos ang tumutulong sa akin. Hindi ako gumagawa sa sarili ko lang, nandiyan ang Diyos para sa akin. Araw-araw. Walang maliit o malaki na trabaho o kabuhayan para sa taong marangal na namuhay, nagsisikap para sa pamilya, at naglilingkod ng buong sigla sa Diyos na nagbibigay ng tunay na biyaya. Proud ako na nagtitinda ng banana Q at kamote fries dahil trabaho ko to.